Marcos, resign! Yung lumalaban sa korupsyon, yan yung kinakasuhan. Kaya nga. Ay. Bakit si Martin Romualdez hindi ba kulong-kulong? Saludo tayo sa mga general na retirado na naninindigan para sa kanilang bayan at naninindigan para sa kanilang prinsipyo. Ang problema kasi, yung mga libag ni Bongbong Marcos. Sino ba yung mga libag na nakapaligid sa kanya? Ayan, sila John Vic Rimulya. Mga libag ni Bongbong Marcos yung mga libag na yan. Ilang trapo? Libag ni Bongbong Marcos. Di ba? Nag-iisang taon na po si PRRD sa ibang bansa. Mula nung ninakaw at kinidnap siya at pinabog siya ng ating gobyerno. Harap-harapan yung panggagago sa atin ng gobyerno ito at administrasyon na ito. Hanggang ngayon, walang naninindigan, walang nakiingay, walang napapanagot, walang matibay na eksplanasyon sa mamamayang Pilipino kung bakit si PRRD ay nasa ibang bansa. Ang tatay nila Marcos na magnanakaw, nakalibig sa libigan ng mga bayani yung gago. Sierra Piscana, ang gago. Si Gloria naman, mayaman ng ma'am. Samantala si PRRD na nagserbisyo, nagmalasakit, ipinakulong ng administrasyong bangag na ito. Pero, bago ang lahat ng mga kababayan, tayo ay maninindigan tayo hanggang sa uling hininga natin na dapat mag-resign si Marcos dahil wala siyang ginawa kung hindi magnakaw sa kaba ng taong bayan. Mainit yung pagtanggap sa kanya sa New York. Sobrang init ang pagtanggap sa kanya. Dahil yung pati yung mga foreigner nagkararani, Marcos resign sa harap mismo ng kanyang tinutuluyang hotel. Papayag pa tayo na matapos ang taon na ito na hindi mawala si Marcos? Hindi sapat na mawala si Bongbong Marcos. Dapat lumayas sila sa Pilipinas. Eto, regalo tayo kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos! Eto ang iyong panginoon. Eto, walang respeto ang tao sa'yo dahil wala kang alam kung hindi magnanakaw. Ikaw ang presidente, pero ang suporta ng tao at simpatya nila nakasuporta sa mga Duterte. Basagin natin ang kanyang pagsumuka. Itapo natin dyan. Bongbong Marcos, tignan mo, pagkatapos ka namin babasagin, tatapakan ka namin at duduraan ka namin. Yan! Tulaan nyo! Tangin mo! Tabi! Ito bagay dyan! Ito bagay dyan! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos! Marcos resign! Marcos resign! Sabi ni John Vic Rimulya, huwag kang sisigaw ng Marcos resign kasi inciting position. Gago! Paano kung inciting position yun eh? Nagsasabi ka ng Marcos resign kasi kahit pagsasalita, hindi na niya alam. Hindi nga marunong sa loob sa mga interest sa kanya eh. Tapos sasabihin naman ng kopong si Ganon. Kahit United Arab Emirates, hindi niya masabi. Nakalimutan kasi ni Bongbong Marcos bago siya mag-provide ng United Arab Emirates, sumingot. Kaya nung nandun siya, mabuhay ang mga Pilipinas. Gago! Ilan ba ang Pilipinas? 8! Ilan ang Pilipinas, Marcos? 10! Isa lang ang Pilipinas, pero milyong-milyong Pilipino ang ayaw sa'yo at gusto kang pag-isainin. Bago tayo magtatapos sa mga kababayan, pakinggan po natin ang message ng hakbang ng maisog ng magmumula kay Atty. Vic Rodriguez. Meron po siyang mensahe sa atin mga kababayan. Ang ating minamahal na dinayang senador noong eleksyon. Atty. Sana. Yan. Pakinggan po natin. Message from
Para tayo. Yan, gusto. Yan ayaw. Malinaw na. Dahilan kung bakit may tao March 11, 2026. Hindi ko makalimutan last year, ako po ay nasa airport sa Terminal 3 at ganoon din ho, nakikiusap sa mga kasundaluhan na maaaring papasukin ang inyong lingkod dala yung kopya ng mga petition for certiorari upang magpirmahan kay Tatay Digong. Hindi kami binigyan ng notice. Ito po'y labang sa ating saligang batas sapagkat kahit na sinong akusado, arestado o detained, meron siyang karapatan na makausap ng kanyang mga abogado any time of the day. Ito po'y maaga pa, alas 10 pa lang, alas 11 ng umaga, tanghaling ka pa, hanggang alas 5. Hindi po kami pinagbigyan, makausap at mapapirma. Tatay ito. Nakiusap po kami sa mga sundalo ng tayo sa gate sa video mo. Meron isa, teniente ang kanyang rango. Sabi niya, pasensya na po kayo, Fernie. Ako'y sumusunod lamang sa utos na nakakataas. Naunawaan ko siya. Ang sinabi ko na lamang, hindi ikaw kinalaman, hindi tayo magkalaman. Baka maaari, palusutin mo ito ang kopya ng petisyong ito upang mapirmahan ni Tatay Digong. Kasunod noon, paalam na rin tayo ng notaryo publiko. Ayaw din nilang papasukin sapagkat kinakailangan sumpaan ni Tatay Digong ang sarili niyang affidavit. Ayaw siyang pagbigyan na makausap ng personal at makapalumpa sa notaryo publiko. Gawa tayo ng paraan, nag-notaryo na lang online, nag-uusap tayo sa abogado ni Tatay Digong sapagkat alam natin kung gaano ang ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa pag-inipit sa lahat ng lumalaman sa kanilang pagkakalas at rapos pagkina. Baka umalis na. Papayan na lang. Pagay na ako. Sige. Okay mga kababayan, ang susunod po na magsasalita ay si Judge Monel. Okay po, welcome. Magandang hapon sa inyo, kapatid, mga kababayan namin. Kami po ay iyong kapatid, galing sa Mindanao, galing sa Maranao, galing sa Lanao del Sur, galing sa Lanao del Norte. Pumunta po kami dito para sabihin sa inyo, ipaalam sa inyo na kami ay nag-iisa sa pag-celebrate sa aming na birthday ng ating Tatay Digong na sana ay ibalik na siya sa Pilipinas dahil wala naman siyang kasalanan, wala naman jurisdiction ang International Criminal Court. At para